Okay, time check 6:59. So papakawala tayo ng ating ibon. Napakaganda ng panahon, pero sa bandang likod medyo makulimlim din. Magkakaiba talaga ang panahon ngayon, parang nagsasabay na. So pakawala tayo ng ibon maagang maaga para ma-ehersisyo naman yung kanilang mga katawan. Taliparin natin sila. Papakawala tayo ng bago mag 7 ng umaga, at sa hapon naman 3:45 o minsan 4:10 na ako nakakaakyat. So mga boss, yun lang po ang pagpapalipad ko, araw-araw yan. So maganda ang panahon ngayon, talagang maganda ang i-raging nila nito. So mga ibon natin lumipad na ng mataas. Yun talagang mga ibon po pinapakawalan nito yung umaga. Talagang ano sila, sanay na sila lumipad ng matataas. Sanay na sila na araw-araw na tumutuldok ang lipad. Mga ibon natin ngayon, pagka medyo nakapersa yan, lalayo yan. Minsan iikutin nila yan yung Balayan, Balibago, Kalatagan, Lian. Malamang maabot na ng Tagaytay yan, kasi minsan dumarating yan sila, ang tataas hanggang sa bumaba ng bumaba. So ganyan ang ibon natin. Kapag ang ibon ay hindi gaano mabigat, magaan ang pangangatawan, at disiplinado, dinidisiplina natin sila, mas masarap ang mga patoka nila, mga healthy, mga carbohydrates yan. Talagang nilipad na maganda yan. So ang ibon natin ngayon ay 4 lang. Meron akong 2 breeder. So ayan lang, para tipid tayo sa patoka, dahil ang mahal na rin ng patoka. Dati, ang bili ko dati sa flyers ay 15 at 12 pesos lang noon. Pero ngayon pagkamamahal. So itong ginagamit natin sa breeder, tinatakal natin yan. Ito yung sa breeder, at ito naman yung sa flyer. Pansinin nyo, namumulaklak ang mais. Okay? So yung mais natin, nilaluan natin yan ng popcorn na mais, tsaka purong mais talaga. Mais Bisaya kung tawagin. So ito yung luya, turmeric, at yung malunggay na pinatuyo, na dinurog, at yung grits. So ang ginamit kong grits dyan, yung paso na dinurog ko. Tapos nung pumunta ako sa Matabungkay, yung shell, dinurog ko din. Pinino ko para maihalo yan sa patoka. Pinino ko yan. Kasi pag malalaki, parang halos hindi na rin nila kinakain So ito yung prebiotic. Pero dati talaga ang ginagamit lang naman talaga Yakult Ilalagay sa patoka, tapos ilalagay yung mga ingredients sa patoka, ihalo. Yan lang dati yung gamit na probiotic. Pero may napapanood ako may mga probiotic na magaganda Pero ito pa rin ang ginamit ko kasi sanay ako dito. Ito talaga yung noong ginagamit namin noon. Pang healthy rin sa mga ibon. Pero minsan tatry din natin yung probiotic. Pag naubos na siguro yung Yakult ko sa rep. So ayan ito yung tips natin, araw-araw yan. Yan ang ginagamit natin sa ating mga ibon. At ito pang pinaka-importante, araw-araw din to. Grabing trabaho natin So yung kulungan natin, yan, kinakayod kulit yan. Kaya gusto ko kasi, ayaw ko kasi ng mga screen, kasi yung mga kain nila nasa ilalim lang, lalo pagka lupa, lalo pag nabasa. Totoo lang, kagabi umulan, kaya ganyan kalagkit yan. Lalo na ang ipot kasi ng ibon, kapag ito ay nabasa, malangsa, ang baho. Yun ang iniiwasan kong maamoy ng ibon na parate. Naamoy naman nila yan, pero iba yung laging nakababad. Hindi natin namamalayan. Kahit anong gawin mong disinfectant dyan, kapag nasa lupa yung dumi, amoy na amoy ng ibon yan. Amoy na amoy ng ibon yan. Kaya pinaka dyan, linisin natin ng para ng kulungan natin para hindi maamoy. Kita nyo, ayan baho. Grabe yung amoy nito. Ito yung nalalanghap. Kaya mahirap talaga malanghap ng ibon yan, kasi yung baga ng ibon maliit lang kumpara sa baga ng tao. Diba? Ayan ang chemical sa kanila.
yung amoy. Sa tao naman, yung mga usok, mga ano, pero nadamay din ang mga ibon. So, linis tayo ng kulungan natin sa mga paligid. Tanggalin natin yung mga patuka na mga naiiwan dyan kasi, kumbaga, sa tao, mga panis, diba? Mga naulanan. Yan ang iiwasan natin. Pag yan ang nakain ng ibon natin, yung mga patuka na matagal na naulanan, isa yan sa magiging bulate sa kanilang katawan. Kaya ako, pag nagpupurga ako, bihirang-bihira ako magpurga. Kasi pag nagpupurga talaga, persado ang bituka ng ibon. Oo nga, totoo yan. Malalaman mo na pagpurgahin ng ibon. Ayaw nang kumain. Diba? Yun lang ang sign na pwede na tayo magpurga. Okay? Yan ang mga tips ko lang sa inyo, mga tropa, mga boss, mga kaibigan sa pagkakalapat. So, ang ganda ng panahon dito, pero maya-maya, didilim na yan. Kasi sa kabilang dako ay madilim na. So, time check natin, 7:32. Tingnan natin yung ating ibon. Pag-alagala pang ibon natin, no? Kung ano-ano na lang ginagawa ko para magkasya tong video na to kasi ang hirap. Gusto ko kasing masubaybayan lahat ng detalye ng video natin para makita ng mga kaibigan ko, yung mga nagka-follow sa akin, na yung ibon natin ay healthy sa ngayon. Pero darating din yung araw na kailangan natin silang linisin o purgahin. Yun, medyo dumidilim dun, pero yung ibon natin hindi ko alam kung nasaan. Ang hirap maghanap. So, ang ganitong sistema ko, noon ko pa to ginagawa. Katulad na lang nitong honeybee. So, ang honey ay mayaman sa vitamins yan. Isa rin yan sa multivitamins na tinatawag. Ang honey, ang hirap ilagay yan sa tubig. Kaya ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng maligamgam. Hinahalo ko. Tapos pagka inilagay natin sa tubig, para pa rin siyang honey, tuloy-tuloy ang bagsak sa tubig. Yun yung original na honey. Itong honey, napakabisa na ito sa tao. Napaka mayaman sa multivitamins, vitamins. Itong honey, kompleto to sa tao. Mga bata pa kami, yun ang pinapainom sa amin ng mga magulang namin. Malilit pa kami. O patibay din ng mga buto yan. Maraming sangkap ang ng honey. Napaka-healthy niyan. Kung sa tao nga, napaka-healthy. Sa ibon pa kaya. Maraming gumagamit ng honey, pero ako nagbibigay ako nito 1 beses lang sa 1 linggo. Kumbaga, parang maintenance na nila. Yan, pansinin mo yung honey. Dire-diretso sa baba. Ayun, Yun. Yan, ang nananakam ako, parang gusto ko nang inumin. So, ayan lang ang ginagamit natin sa painom ng ibon. Sa sunod, marami pa ako ituturo sa inyo na pinapainom sa ibon para maging healthy ang ibon natin. Okay? Nakuha nyo na, ha? So, tingin ulit tayo ng oras. 7:41. Okay, hanapin natin ang ating ibon. Medyo gumaganda na. Mukhang hindi na maganda ang panahon, Parang sa kabilang dito sa kaliwa medyo nagdidilim. Kanina liwanag ng blue, ngayon marami ng ulap, Medyo nagdidilim-dilim na ngayon. So, yun ang ibon. May natanaw akong ibon. So, yung ibon natin ay nandun, mababa na ang lipad. Ayun yung mga kalapating mababa na ang lipad. Alam mo naman ang ibon pag malapit ng bumaba, mababa na yan. So, subukan natin i-zoom. Tingnan natin yung mga ibon natin. Sige. Okay, ito yung mga ibon natin, Yun. So, ayan po ang update ng mga ibon natin na lumilipad. Sinom ko para maabot. Ayun, So, halos kulang-kulang 1 oras. Hindi pa naman nakaka-1 oras umikot ang ibon. Kaya tumagal lang yan dahil dun sa taas, malayo ang ginunta nila. Pero pagdating dito mababa na. Pero tingin ko pababa na yan. Siguradong pababa na yan. O, ayan, Nako.
Parang tumataas pa. Talagang pag ganitong mga panahon yung medyo may araw ng konti, lumiliwanag, gusto nila lumipad ng mga ganyan. Buti nga't hindi umulan kasi ang hirap ng magpalipad ng umuulan. So ito yung mga ibon natin, no. Naku, parang lalayo pa. Pero tingin ko bababa na yan. Kasi iikot lang yan dyan. Medyo mababa na ang lipad nila. Lalanding na yan dyan. So, set up natin yung... Ayun. Sinet up ko na yung ating camera. So, pansinin nyo nakaraang mga video ko. Yung puti, hindi agad basta-basta pumapasok. Kasi matigas ang ulo. Tumigas ang ulo. Ngayon, makikita natin yan. Siya yung nahuli na kumain noon. Ngayon, makikita natin siya ngayon yung mangungunang pumasok. Pero nauna pa rin yung blue bar at sumunod na siya. Yon. Ayun yung pagdidisiplina natin sa ibon. Hayaan natin na kung hindi sila makakain, kinamagahan naman sila na yung mangunguna. Kung paano pumasok. Ganun yung pagdidisiplina natin kasi kaya natin ginagawa ito. Kasi pagdating ng araw, magagamit natin yung mga ganyang pagdidisiplina sa ibon. Lalo na pagdating sa clacking. Diba? Sige, magandang umaga. Follow nyo lang ang aking YouTube channel. Good morning po mga boss. Okay.